Mar Villanueva, magandang gabi at shout out dyan sa inyo dyan sa Batangas. Bati tayo sa una muna natin talakay ng lahat ng nating ngayong gabi. Bati muna tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Luzon at Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo lahat? At dyan sa labas ng bansa, ating mga kaibigan dyan, ating mga OFW, magandang hapon, magandang gabi, at kung ano man ang oras dyan sa inyo. At shout out sa lahat, at lalong-lalo na dyan sa ating kaibigan dyan sa Sacramento, yung Bora, hindi natin makalimutan yan. At sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Davao, kay Bay Leonora, kay dyan sa Tamayong, si Bais Haji Sahi, ating mga Muslim community dyan sa Tamayong, magandang hapon at shout out lahat sa inyo lahat dyan, Haji Sahi, at saka sa lahat ng mga taga Tamayong, magandang gabi. At sa ating mga kadatuan dyan sa Davao Oriental, Davao Occidental, kina Dato Lopez kay Dato Kalibadan, magandang gabi dyan sa inyo. At dyan sa Zamboanga, magandang gabi sa atin lahat ng mga mix na mga kwan dyan, mga ethnic groups dyan sa Zamboanga City. Mga community ng mga Bisaya, magandang gabi, mayang gabi diya sa tanan mga Bisaya diya sa Zamboanga City, ilabi na diya sa Recodo, sa mga Paid family o sa mga Provido family diya sa Dacon Homes o sa atong guardians, mga diaton guardians sa na Zamboanga City na GSOI, buenas noches, good morning to all guardians there in Zamboanga City, ang ating branch ng GSUII. At sa ating mga kapatid na mga Muslim from southern Mindanao down to the mainland of Zamboanga City, Assalamualaikum, mga kapatid natin na mga Muslim. At sa ating mga Chabacano, buenas noches con todo na dito mga hermano ali, mga hermana. At diyan sa may Kabasalan, Zamboanga Sibugay, Dato Will Sanggayan, at saka sa ating mga batiin pala natin yung ating mga kwan dito. Nakalimutan natin.
Nilista natin dito kasi makalimutan natin. Magandang gabi dyan kay Police Colonel Bernie Dacula, retired, dyan sa Zamboanga, Sibugay, at si Sheriff Maulana sa Maulana Kama, sa Tribong Yakan, at sa Kabasalan, Al-Hafid Muhammad Sama Badyaw, nasa Ipil. Panglima, Junaid Ismail Sama Badyaw, Malangas. At sa lahat ng mga kuwan natin, mga kapatid natin mga Muslim, at assalamualaikum. At sa lahat ng ating mga kapatid na subanin dyan sa subanin community dyan sa Zamboanga City na pinanguluhan ni Timuay Jerry Lumawan, maayong gabi diha sa tanan, gampiag gabi rito halon subanan community din Zamboanga City to Zamboanga del Norte, from Sibuko to Sirawai to Triple SB of the Zamboanga del Norte. Gampiag gabi dito halon mga subanan tribes. So ato pong kuan ang atong gi-greet ang atong mga kuan diha sa Zamboanga del Sur. Tanan mga subanan diha ang atong mga igsoon from Zamboanga del Sur, from Pagadian down to the 24 municipalities in Zamboanga del Sur. Binabati ko kayong magandang gabi at shout out sa lahat. At sa lahat na ating mga kapatid nandyan sa Zamboanga del Sur. At binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa labas ng bansa, si Henry Papil sa Australia. Shout out yan sa lahat ng mga pamilya at mga katropa dyan sa Darwin, Australia. Magandang gabi. Binabati ko rin ang ating butihing Abay Catherine, maayong gabi dia. Magandang gabi dyan sa iyo sa Greece. Marami tayong mga kapatid dyan sa labas sa Greece. Magandang gabi. Shout out sa buong pamilya at sa lahat ng taga Greece. At magandang gabi sa lahat ng taga Region 10, Region 11, and Region 12. So magandang gabi sa inyo lahat. At ngayong gabi ang ating talakayin na naman ay tungkol sa ating kalagayan dito sa ating political atmosphere dito sa ating bansa. So medyo may kaguluhan na nangyayari rito sa atin sa politika, tapunan ng putik. Berhil Adonis, Alyansa, magandang gabi sa iyo at shout out yan sa iyo at shout out sa buong pamilya mo. So magulo ngayon ang ating political atmosphere dito sa ating bansa dahil dalawang kampo nag-uumpugan. Yung dating malakas na kampo ngayon ay kalaban ng current administration at grabe ang tapunan ng mga at mga akusasyon dito sa ating political atmosphere ngayon. Kaya tayong mga matitinong butante, huwag natin tingnan, huwag natin iidolo yung ating mga politiko. Sapagkat yung politiko na yan, matagal na natin yan na alam at pag nakaupo yan, wala rin namang loyalty, walang word of honor yung mga tao na yan. At huwag natin sambahin sila. At mamili tayo na huwag na tayo magsisi tulad ngayon na karamihan dito nabudol daw, nabudol
kaninong kasalanan yan kung nabudol kayo sa inyo sarili. Ang ibig sabihin doon, talagang sabihin ninyo bobo yung mga kalaban ninyo, mas bobo kayo dahil bakit kayo nabudol. Ang taong nabudol ay yan ang taong walang kakulangan sa kaisipan, dahil ang taong maingat at matalino, hindi mo mabudol yan. So nangahulugan, huwag na kayong magtapon ng mga putik sa inyong mga kalaban, at magmanman na lang kayo, at para kung sinong gusto ninyo na ilagay diyan sa pwesto ay iboto na lang ninyo, at huwag masyadong agresibo at kung ano-ano yung pinagsasabi nyo. Magandang gabi dyan, Mark Ray Tuco. Magandang gabi at shout out dyan sa'yo. So mayroon tayong dalawang page ngayon, simultaneously nag-live tayo, sabay-sabay. So ito ngayon, at para yung ibang nandyan dito sa Ilaban Mo ang Katwiran page at dito sa GP Musang page. Kaya simultaneous yung ating kuha ngayon, yung live stream natin ngayon. So sa ating mga Taga-Luzon dyan, at huwag tingnan ninyo si PBBM kahit anong tapon ng akusasyon sa kanya, hindi umiimik. Kaya sumama na rin kayo sa kanyang, kung ano yung kanyang ugali, i-adapt na lang ninyo ang ugali nila. At dito naman sa kampo sa mga DDS, malakas kayo Alaska, ay tuloy-tuloy ninyo kung yun ang ikakaligayan ninyo. So yun ang pagpilian natin ngayon dito sa ating politika ngayon. At next week simula ng mag-file ng Certificate of Candidacy. So yan, ngayon, kaya nga mas mainit ngayon ang ating politika ngayon, dahil pag nakapile yan ng candidacy at nakita naman natin na in advance nagdeklara na sila sa kanilang mga linya, bukod dito sa local, dahil dito sa local may mga lugar na hindi pa, at namimili pa sila kung saan sila. So itong politika natin na ngayon ay napakagulo, dahil dito sa sobrang demokrasya, at inaapakan na ang ating karapatan dito sa ating saligang batas. Ito ang ating konstitusyon. Kaya nga dapat siguro baguhin itong konstitusyon natin at sasang-ayon tayo. Dahil enjoy na enjoy itong mga corrupt na mga politiko dito sa ating konstitusyon, sapagkat kita ninyo sa membro sa Kongreso, ang daming ang daming political parties, pero nagkaisa pagka nakita nila malakas yung kanilang speaker. So yun ang ating tradisyon dyan sa ating Kongreso, Senate at mga Congress, ganun. Mga political butterflies, walang loyalty sa kanilang mga partido. Pero kung baklasin natin itong 1987 Constitution at gawin na lang dalawang two-party system, baka siguro madisiplina itong mga natin, mga politiko natin, sapagkat wala silang patunguhan kung hindi mamili sila sa dalawang partido. O kaya mabago ang ating konstitusyon sa pamagitan ng People's Initiative, at mabago ito sa bagong sistema, maaring sa federal system or maaring nasa parliamentary system. Pero sa akin, parang
duda ako rito na kung mangyari man ang constitutional change, yung charter change, kung mangyari man, sigurado dito tayo tutungo sa parliamentary system sapagkat ang humawak ngayon ng poder ay galing sa parliamentary system ang mga Marcos. So, yun ang siguro doon tayo tutungo sa parliamentary system. Ang parliamentary system, at napag-usapan natin yun previously, ang parliamentary system ay depende sa anong klaseng parliamentary na i-adapt natin, whether sa American, whether sa United Kingdom, or whether sa French, sapagkat yun ang iniwan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Senior, yung French system ng parliamentary. Sa ilalim ng parliamentary system naman ay wala ng Senado. At palagay ko pag nanalo itong mga 12 senador ni Bongbong Marcos, maaring sa cabinet yan. Maaring sa cabinet. Kasi ang pagbabago sa ating konstitusyon, maaring 90% talagang pagkatapos nitong eleksyon, siguradong mag-parliamentary system tayo, babaguhin itong ating konstitusyon sapagkat hindi naman siguro buo itong si PBBM na bitawan niya yung poder niya sapagkat alam niya pagka bumitaw siya dyan, baka matulad siya rito ni former President Duterte, kabilaan ang akusasyon at maaring masipa na naman sila pabalik sa labas kung iiwanan niya itong poder dito sa itong administrasyon sapagkat ang dami ngayon talagang nagrereklamo. So hindi ba rin natin matawaran yung numero ng kampo ni Presidente Duterte, mayroon pa rin yan. Kahit sabihin natin lundagan na yung mga membro ng PDP Laban dyan sa Kongreso, nandun na kay Romualdez, pero ang mga tao ay naiiwan. So hindi tayo nakakasiguro. Kaya yun ang ating analysis na pupunta tayo sa parliamentary system of government. Yun ang kuha natin. Parang yun ang scenarios dito sa ating 2028 election. Sapagkat nakita na natin na parang grabe ang persecution ng kampo ni Duterte. Halos inuubos-ubos na kinakasuhan, pinapakulong. At lately, ang nahuli yung DBM Secretary na si Lau. So, siguro baka maubos na itong mga kwan. Na ito ngayon, si Harry Roque, Attorney Harry Roque, ay wanted na rin sa Kongreso. So, parang grabe ang persecution dito. Pero ang akusasyon naman dito, grabing pagtatapon ng mga putik dito sa kampo ni Duterte, yon ang tinitingnan din ng kalaban at ang raceback naman pailalim. So baka maubos, may kaso itong mga kampo ni Duterte, lahat mauubos yan, kakasuhan. At lalong-lalo na nagiging CIDG chief itong si Torre, maaring lahat ng may masilipan na may kaso ay kakasuhan niya. So yun ang task niya dyan sa CIDG ngayon. So hindi natin maiwasan ang politika nandyan. Andrew Sevilla is watching. Magandang gabi dyan sa iyo, Andrew, at shout out dyan sa inyo sa buong pamilya. Kaya hindi natin yan maiwasan. Talagang
hahabulin ng hahabulin. Itong paliit ng paliit, pinapaliit ng pinapaliit ang kinoconstrict nila yung area ng political power ng mga kampo ng mga Duterte. So ito, asahan mo at mas lalo pa ito pag pasok na ng Nobyembre, December hanggang January. Grabe na, grabe ang pero asahan natin pagkatapos na itong eleksyon, sigurado sa 2026 makipagpustahan ako kung hindi nila i-reactivate yung People's Initiative, sapagkat nakabinbin lang yan dyan sa COMELEC. Hindi naman sinabing ni-reject, kung hindi nakabinbin lang dyan. So nakabinbin, maaaring buhayin yan at anytime pagka gustuhin, sapagkat pagka mag-majority na naman ang Senado, ang Kongreso, sigurado naman lahat yan nandoon na sa kay Romualdez. So wala nang burden ang People's Initiative na kanilang pinaplano. So yun ang magiging senaryo natin sa 2026. So ito lang ang ating analysis. So punta tayo rito sa mga indigenous people. Kawawa itong mga indigenous people. Ang mga indigenous people ay it composed of 110 tribes. Ngayon, sa kapanahonan ni Presidente Duterte, hindi nga ito inayos. Wala ka man lang marinig na si Presidente Duterte ay may programa tungkol dito sa mga indigenous people, sa mga IPs, hanggang tapos ang kanyang termino at yung inaabangan natin kung ano yung programa niya sa indigenous people. Ngayon, gagamitin na naman itong mga indigenous. Kung sa bagay, yung dito sa Davao, talagang pro-Duterte ang mga indigenous rito. Pero sa labas, baka hindi. Yun nga, at tinitingnan natin na very disgusting yung nangyari sa buong 110 tribes. At ito nga nangyari ngayon ay maaring ang 9608 bill na naman ay bubuhayin nila diyan sa Kongreso, sapagkat yung pronouncement ni Congressman yung congressman natin sa Camiguin, napakatalino, pero hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Sinasabi ko sa iyo, Mr. Congressman Romualdo, pagdating ng yung mga kuwan ninyo dyan, yung mga father ninyo, pagdating ninyo dyan, hindi nyo kasabay ang island ng Camiguin. Matagal na yan dyan yung Camiguin. At siguro naman, at alam mo na may mga tao dyan at dinideny mo lang na walang tao. Imposible naman ang lugar na walang tao. Kaya gusto mo lang maghari dyan. Kaya ngayon sinasabi ko, huwag mong i-trigger yung 110 tribes, sapagkat pag nagalit yan sa'yo, baka magkakaroon ka ng malaking problema. Sinasabi mong kami nang aagaw ng lupa. Kung may katinuan ka pa ba naman, sino ba sa atin ang nangagaw ng lupa? Kaming taga Mindanao na dati na kaming dito na kami pinanganak, dito na yung mga namin, mga forefathers namin, yung mga ninuno namin nandito na. Kayo dumating lang kayo rito, tapos sabihin mong kami nang aagaw ng lupa, at sinasabi mong yung royalty.
talaga namang hihingian kayo ng royalty sapagkat nasa konstitusyon natin yan. Hindi ba? Kung titingnan mo yung ating saligang batas yan, yung 1987 Constitution, sinasabi dyan, hindi mo pwedeng kukunin ang isang propiedad na walang due compensation. Walang kabayaran. Siyempre, kahit sa gobyerno yan, may batas naman tayo. Pagka dinaanan mo yung lupa ng may-ari, kasi babayaran mo yung mga damages dyan na kung ano yung inilagay nila dyan at magbabayad ka. Kahit na gobyerno dahil may-ari yung lupa. Pwera lang kung talagang public land yan, ay talagang walang mag-claim. Pero kung nadaanan mo yung lupa ng mga indigenous, siya may mang-ari, mayroon tayong constitutional na batas na sinasabi hindi mo pwedeng kukunin ang property ng isang tao na walang due compensation, walang kabayaran. So, dapat siguro aral-aral ka muna dyan sa ating saligang batas. Kaya huwag kang masyadong arrogante. Kala mo, hinihiya mo pa yung chairperson ng NCIP dyan sa Kongreso. Sinasabi mong 1,000 na lang ang 1,000 na lang ang budget. Ewan ko lang kung sa akin naman talagang kailangan din madisiplina itong mga taga-NCIP. Dahil mula ng pag-upo nila, wala talagang mga programang nagawa nila dahil nakita mo nga yung mga mandato nila maliwanag na sinasabi ang NCIP is an government agency which is their mandate ang pag-oversee ng welfare ng ating mga indigenous people at mag-accumulate ng mga pondo upang maglagay ng mga programa rito sa mga IP community pero hindi mo naramdaman at nagiging sakit pa sila sa ulo. Kaya siguro kung sagana sa akin at huwag naman alisin yung the entire Republic Act. Kung maamindahan man, kung sabihin wala na yung NCIP at purely Republic Act lang yan at wala ng ahensya. So kaming mga IP ay magbuo kami ng aming sariling ahensya independently. O kaya ipasok namin ang 110 Tribes Constitutional Commission para magka-independent na kami at kami na mag-develop sa aming sarili sa aming mga ancestral domain, kami na. At kami na rin ang magtatag ng aming sariling departamento ng aming self-governance. So yun ang aming opinion diyan sa tungkol diyan sa kung baklasin yung 1987 at i-abolish ang National Commission of Indigenous People. So, yan ang ating tinitingnan ngayon. So, mga kaibigan, at tuloy-tuloy lang tayo sa pagmamasid dito sa ating politika dahil paparating na at next week ay may siguro may filing na ng certificate of candidacy. So asahan mo magulo na itong ating social media. Kaya lang nakakalungkot isipin, unti-unti hinahabol at pinipersecute ang yung mga kampo sa mga Duterte. Ngayon, ang daming hinahabol, dami ng pati mga pulis ay makukulong na at lahat yung mga dating nagsisilbi kay Presidente Duterte na mga pulis nanganganib ang kanilang serbisyo sapagkat
talagang pinipressure sila dyan sa mababang kapulungan sa Kongreso. So kawawa yung mga pulis na yan at maaaring makasuhan. So sa kapanahon ni Presidente Duterte, nag-i-enjoy sila. Enjoy sila sa kanilang power at natamasa nila ang talagang kasaganahan sapagkat biro mo ang isang kernel, babae at hindi PMER, sinasapawan pa yung PMER at pinatay pa. So nakakakuan din, panginig ng laman dahil sa mga expose na ating nakita rito sa mga investigasyon. Mabuti na lang at may mga Congress etong Quadcom at na bulgar lahat ang mga katiwalian ng ating gobyerno, pero yung sarili nila hindi nila mabubulgar dahil sila ang nasa poder. Ngayon, lahat ng kalaban nila yung mga dating nasa pwesto na dati sa power ni Presidente Duterte ay hinahabol lahat. At ngayon paunti-unti at ang iba dyan makukulong, ang iba dyan maalis sa serbisyo. Buti na lang at natahimik itong kay Kibuloy na kaso at wala nang hindi na masyado maingay ang itong kay Kibuloy. So hindi natin alam kung ano yung mga kanilang iniisip ngayon. At pati si Attorney Torion ay natahimik na rin. So balik tayo rito sa mga indigenous people. Kailangan ninyong buksan na inyong mga mata sapagkat pag hindi, kahit paanong lakas ng inyong organization kung sarili lang kayo, hindi ninyo yan makuha yung mga minibithi ninyong mga gusto ninyong makapagsarili unless kung gagayahin natin ang ating mga Muslim brothers, yung MILF at MNLF, mayroon pa BIFF. So hindi natin yan, ewan ko lang kung kaya ba natin, kung gagayahin natin. So kaya buksan ng mga mata at yung mga tribal leaders kailangan magkakaroon na ng mga dialogue sa kanilang mga constituents dyan sa kanilang mga tribo at ipaliwanagan sila kung anong mangyayari in the future sa atin, sa indigenous peoples dito sa ating bansa, sapagkat nakita ninyo yung 9608 bill na nasambit na naman ni Congressman Tumoldo during their plenary privilege speech. Kaya ayan, hinahinay kayo dyan sa paliwanag sa inyong mga constituents na mga IPs dyan sa inyong mga community, dahil kayo rin at baka magiging kasama na ninyo in future ang badyaw na gumagala dyan sa ating mga daanan dahil wala na kayong matirhan
Dahil ang ancestral domain unti-unti yan papaliitin nila. Sapagkat doon sa 9608 bill may provisions doon na nag-create sila ng isang departamento na siyang mag-control sa atin sa ancestral domain, yung ALRAB, sa Ancestral Land Registration Adjudication Board. So sila ang mag-control. Sila mag-imbestiga, sila imbestigahan nila yung mga ibang naka-acquire na ng CADTI, yung Certificate of Ancestral Domain title. Maaring i-recall yan dahil imbestigahan nila at kakasuhan pa. So mag-isip-isip lahat yung may ancestral domain kung paano nila na-acquire yan. Kung halimbawa na matuloy ito, sigurado ang 9608 bill ay magiging batas. So abangan ninyo. Kaya yung sinasabi ko, walang ibang solusyon dito kung hindi magkaisa ang buong 110 tribes. Kung hindi, ayun, at goodbye. At wala nang IP dyan. Kung hindi, merge na tayo sa ating tribo, merge na tayo sa ibang tribo, at iwanan na natin ang customary laws natin. Kapagka nakakahiya rin pagka yung mga kapatid natin, yung mga walang hanap buhay at hindi marunong maghanap buhay, andyan sa kabundukan na sanay lang sa pagtatanim-tanim ng kaunti dyan sa bakuran, ayun ang maapektuhan. So, yun ang ating pinag-usapan ngayon mga kaibigan dito sa gabing ito, sa live stream natin. At suportahan ninyo ito at gabi-gabi natin tatalakayin ang lahat ng mga tungkol sa ating gobyerno. So, sinasabi ko na nga, huwag lang kayo magalit sa akin. Wala na tayong pag-asa. Mula na nakapasok nito yung Amerikano, huwag na ninyong mangarap pa na may 2028 election. Kung mayroon man, presidente pa rin ng Amerikano yan. Hindi magiging presidente na anti-American. Dahil talagang protektahan nila yung kanilang US bases na installed na rito. Hindi basta-basta yung mga US bases natin ngayon. Mayroon na tayong 9 bases at baka madagdagan pa kasi mayroong sinasabi na maaring mga 17 US bases dito sa ating bansa. So lahat yata ng sulok ng ating bansa ay mayroon ng US bases. So sana at makatulong yan sa atin sa ekonomiya, sapagkat nakita natin wala man lang tulong itong mga Amerikano sa atin tungkol sa ekonomiya, pero ito siguro baka tutulungan tayo. Huwag lang dito mapunta yung tulong sa mga kamay ng mga mabalahibong kamay, pagkat wala rin mangyari sa atin dito sa ating bansa. Wala nang magiging presidente pa sa Pilipinas na anti-US. Tandaan niyo yan. Pinakasimple lang yan na ating intindihin. Kung magkaroon ba tayo ng presidente na anti-US, papayag kaya yung mga US na manganganib ang kanilang mga bases installation dito sa bansa? Yun ang tanong. Ngayon, magkaroon pa tayo ng pinakamalaking US bases dito sa naval base dito sa Asia na nandito sa atin. 7,000 hectares nandyan sa Zamboanga del Sur.
tinatrabaho na. So, hindi mangyari na magkaroon pa ng top leaders dito sa ating bansa na anti-US. So, huwag kayong umasa. Sapagkat kung i-grant natin, sasabihin natin na talagang malakas tayo at magiging presidente ang ating presidente, tinutulungan, pinupus na presidente. Ano kaya mangyari sa atin? Guguluhin tayo na sa Amerikano, matulad tayo sa Libya, matulad tayo sa Iraq. Kung ano-ano yung itinatapon sa atin na hindi maganda. At ayun, yung Libya noon, libre ang kuryente. Libre lahat. Mag-aral ka. Kung gusto mong mag-farmer, mag-farming, susuportahan ka. Bibilang ka ng traktor. Kung libre ka ng kuryente. Libre ka ng gasolina. Biro mo yun? Pero ngayon, alam mo, pinaka-magulo. Lahat, all forms of crimes nandyan sa Libya ngayon. Nagulo. Dahil si Gaddafi ay talagang bold na kinakalaban ang US. Pero mo pumunta pa yan doon sa Africa na gustong alisin yung dolyar at hindi nagagamit ng dolyar. So nakita ninyo anong nangyari. Doon sa Iraq, ganun din. Kung ano-ano yung pinagbintang kay Saddam Hussein hanggang nabitay na yung tao na walang katotohanan dahil pinagbintangan lang. So nakakatakot pagka yun ang mangyari sa atin. At sabihin natin si Trump ang magiging presidente sa US, mag-iba yung policy. No, never yan magiging kuan. Hindi iba yung ano. Pag hindi ang presidente sa Amerika, pag hindi ayon sa kanilang foreign policy, traditional foreign policy, baka patayin din sila ng sarili nilang mga classified agents. Si Kennedy nga, pinatay si Kennedy inihulog lang nila na may bumaril kay kuan sa taas. Kawawa yung mga dami doon sa taas. Na kunwari bumaril kay Kennedy, escort lang ang bumaril dahil nandoon yan sa Secret of the Pope books. Meron yan may libro yan doon na reveal yan ang bumaril kay Kennedy ay nasa likuran lamang. At nakita ninyo nung sinilid siya sa kanyang kahon, sealed diretso, wala nang investigasyon at wala nang nakakita dahil pinatay na nga yung dami. So yun, nakita ninyo ganun ang mayayari sa mga leader sa Amerika kung ma-endanger nila yung kanilang security. Kita nyo sa buong mundo, sila yung pinakamaraming US bases dito sa mundo, 750 bases of 80 countries. 80 countries, meron silang 750 bases. Kasama na yun dito yung sa Pilipinas ngayon. Kaya hindi pwedeng kalabanin natin ang US sa ito ngayon. Dahil mula ngayon, wala nang magiging presidente pa na isipin natin na magiging pwera lang kung itong mga Duterte kung magmamakawar dito sa US.
Pero sa ngayon, hindi mo pwedeng malapitan ng US dahil ang trusted person nila at may mga agreement sila between Marcos at sa US. Si Presidente Bongbong Marcos ang nagpapasok dito sa ating bansa, ang mga US bases, mga Amerikano. So siya yung trusted person ng mga US. So wala nang iba. So sa nakikita natin, decades naman ang tatakbuhin nito. Unlike nung sa panahon ni Presidente